Maling sabihin na discover ko ang Diyos. Mali yun. Tayo ngayon ligtas na, hindi pa natin kayang abutin kung sino ang Diyos. So, huwag kayong maniniwala, I found God. Maraming ganyan eh. I found my Savior. No. Ang Diyos ay nagpahayag sa atin. Hindi natin siya. Pagbubukas ng talata, yung ibang mga talata na sasabihin ko sa inyo ay mga pamilyar na sa atin, pero tingin ko naman, hindi naman porke nauulit ko ito, alam ng marami. Tingin ko, observe ko lang. Yung sinabi kong tayo kinaawaan, hindi tayo kawaawa, talagang kailangan ko pang ulitin uli. Ibig sabihin, hindi talaga lahat abot yun. Tama? Mahalagang tayo ay lumalagaw talaga sa Panginoon, attentive tayo, magbubulay-bulay. Lalo't pagdating sa doctrine, mahalaga po yan. So, this is my, though I cannot stand, this is my stand. Ano? Mali na sabihin na natuklasan ko ang Diyos. Anong talata? Matthew 11:27. Magsimula tayo. Pamilyar tayo dyan. Yan ay ilan lang. Ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama. At sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging, therefore, hindi natuklasan. Tama? Hindi mo natuklasan ang Diyos. Kagaling mo naman. At natuklasan mo ang Diyos. Meron din talatang lagi nagsipag-aral, kailan may hindi nakaabot sa pagkakilala ng katotohanan. May ganyan talata. Ano talata yan? Na lagi nagsipag-aral, kailan may hindi nakaabot sa pagkaalam ng katotohanan. Ako'y nagtaka talaga sa ating Bible quiz. Bakit? Merit ang nanalo. Merit babae. Andin may mga Bible students. Ando may mga Bible students. Doon may Bible student. Dito na, andin si Brother Albert, bigatin yan. Ano? Andin sa YS. Ay, sabi, kayo ba'y talagang nanalo talaga? Okay. Baka may mga hocus-pocus yun, ha? Okay. So, yan po, talata, na lagi nagsisipag-aral at kailan may hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ito ang inyong tatandaan, ha? Hindi lang po tayo ang may Bible school. Ang Catholic meron. Ang Iglesia ni Cristo meron. Meron din sila tinatawag na theology. Kaya mga kapatid, never mention in the Bible that we discovered God. Kaya umaral ka ng umaral unless God take His own initiative to reveal Himself, we have a wrong conclusion about Him. Amen? Patunayan pa natin, Matthew 13, verse 14 to 16. Yan, election yung ating binasa doon kanina. Election yun. Yung si Tito, magandang balita yung Tito na tinuturuan sa kulungan. Siya po yung pastor sa kulungan. At ang balita ko, pag yun talaga yung nakalabas, magpo-full time. Amen? Ay malaki ang katawan. Marunong mag-drive. May kasama na uli ako, bukod kay Eric. Pag si Eric ay may sumpong, ay di. Hindi, biro lang ako. May laging Okay. So, sana makalaya po yun. At napaka-studious po sa Bible. Napaka-studious. Okay. Hindi naman. Yun naman yung Vice Eric. Paniwala kayo dyan. Ay, bago ko pala yan na. Huwag kayo mag-alala sa time ninyo. Kasi hindi ko naman kailangang tapusin yung outline ko. Ang mahalaga yung maibigay ko yung esensya ng ating sinasabi. Huwag kayong magmadali. Ako'y natututo din. Ako'y na-enjoy eh. Kahit ako'y nagdududa talaga doon sa panalo eh. Kaya siguro, hindi, Jennifer, magaling. Magaling ang pagkasagot mo. Magaling ang pagkasagot. Okay. Okay. Okay, sige. Sige, diba na. Nasaan na tayo? Matthew chapter 13, verse 14 to 16.
Alam mo yun, namamanghalang eh. Bukod sa Panginoon. Okay. Ganito sabi, tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Oh, listen. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig. At sa anumang paraan na hindi nyo mapag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang para ay hindi ninyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tainga. At kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Alam mo, voluntaryo po yun. Volunteer po yun. Kaya kanina nandun yung election, andito naman yung total depravity. Talagang hindi interesado ang tao na makilala ang Diyos. Bakit? Ang Diyos, kapag hindi nakialam sa will ng tao, lahat impyerno. At kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y makakita ng kanilang mga mata, at makarinig ang kanilang mga tainga, at makaunawa ng kanilang puso, at muling magbalik loob. Yun. Ayaw talaga ng taong bumalik sa Diyos. Bakit? Masaya na ang tao sa kasalanan. At sila'y aking pagalingin. Verse 16. Verse 16. Pakibasa nga nyo lahat. Verse 17. Sama pala natin 17. Okay. So, meron talagang hindi makakakita. At tayo kaya nakakita ay hindi dahil tayo sagyang nakakakita. So, kaya ako naniniwala, mali ang turo na na-discover ko ang Diyos. Amen? Mahirap po wala akong genuine humility kapag naabot mo ang Diyos. Na-discover mo ang Diyos. Ang talagang humility, ikaw ang inabot ng Diyos. Ang Diyos ay nagpakilala sa iyo. Hindi mo siya naabot. Amen? Patunayan mo natin, 1 Corinthians chapter 2, verse 10. Basa ulit. Oh, sino makakakilala ng kaya ang Holy Spirit, Diyos eh. Ang nakakakilala lang ng malalalim na bagay ng Diyos ay Holy Spirit. Di siya ay Diyos. Ngayon, hindi natin yan maaabot. Paano natin naunawaan? Ipinahayag. Hindi na-discover. Amen? Dyan pala makikita natin, lahat biyaya. Ang makilala, ang maligtas, ang Diyos, yan ay pahayag. Okay, isa pa. Roma 3:11. Roma 3:11. Pakibasa ulit. Oh. Walang mahanap sa Diyos. Tama? Ang sabi ng Luke 19:10, for the Son of Man is come. Biblical, is come. Amen? For the Son of Man is come. Huwag na kayo malungkot kung kayo na is come. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So, sino ang humanap? Hindi tayo. Ito po, malupit. Roma chapter 10, verse 20. Pakibasa ulit. O, di ka? Malabo pa gayan. Tama ba ating paninindigan na hindi natin na-discover ang Diyos? Bakit?
ay siya nagpakita doon sa hindi naman naghahanap sa Kanya. Siya ay nahayag doon, siya hindi nagtatanong sa Kanya. Maliwanag. Ngayon, papatak tayo doon sa personality ng Diyos. Hindi ko malalahat. Ngayon, ang akin lang dinidiin dito sa inyo mga kapatid, kung bakit binuksan ko yung mga talata. Kasi pinag-aaralan din nila yung personality ng Diyos. Nag-aaral din sila sa, ang hindi lang matanggap ay yung Trinity, lalo sa kanila, pero iniwala sila ang sa pagiging almighty, sa pagiging omniscient, pagiging immutable, pagiging holy. So, halos, ano yun? Nag-aaral din. Pero, nag-aaral pero kailan may hindi nakaabot sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya mga kapatid, to know God is by God. Having know God, we cannot comprehend Him. Are you with me? Okay, tingnan natin ang unang, pag sinabing personality, halos synonym yan ng karakter ng Diyos. So, pag sinabing personality, ano ba ang Diyos? Sino ba ang Diyos? Ano ba ang katangian ng Diyos? Mapapag-aral, alam mo, ang chess at dama, bukas may chess ulit pala. Ay, announcement pala ha, pasuyo lang po. Yung mga available na gentlemen, kung ikaw na may babae, pero maskulado ka, pwede rin. Ano? Meron po tayong konting gawaan diyan sa unahan. Ano? Dito naman, merong yung chess player ulit. Pupunta daw dito at malapit na sila mapalaban. So, nagpapatrain po sa atin bukas. Ngayon, ano bit ko nasabi yun? Ayan, sa dama at sa chess, alam niyo, ang kagandahan ng chess sa dama, ang dama, pag magaling ka sa chess, batuti na sa iyo ang dama. Alam niyo po, hindi mas pagyayabang, kapag nakaapat na ng tulak sa dama, alam na yung talo. Pag nakaapat na tulak, alam na ang talo. Pero sa chess, 20 ng tulak mo, hindi ka pa makasigurado. Tama? So, ang punto ko, mga kapatid, nasa na ito? Ang Diyos, wala yung ibig sabihin. Hindi natin kayang masterin ang Panginoon. Amen? Yung pinakamatalino ng theologian, ang sabi, pag napapin ko nagpe-preach, even yung gospel, yung mystery of incarnation, sabi niya, tayo, nagsisimula pa lamang ang eternity sa pagkilala kung sino ang Diyos. Intro pa lang ang eternity para makilala ang Diyos. Ay, ang kalalim nun. Di ka? Amen? Malalim yan. Kaya huwag tayo magpapakano. Alam na alam ko. Kilala ko hindi. Salamat na lang, ang Diyos naman may pakilala din kung sino siya. Una, na pag sinabing katangian ng Diyos, character, personality ng Diyos, dito tayo magsimula. Kaya sabi ko sa inyo, halos nabanggit din na pala sa puntos natin eh. Pero wala tayong magagawa. Ito yung punto natin eh. Ang Diyos, nagpapakilala siya kung sino siya sa Kanya sarili. Maikilala mo kung sino ang Diyos, siya'y banal. Amen? Pag sinabing Diyos, banal. At pag sinabing banal, walang katulad. At pag sinabing walang katulad, banal. Pag sinabing banal, walang katulad. Okay. Hindi ka nakakaintindi. Okay. So, sabi ni Paul Washer, napapakinggan ko siya mag-preach, to say that God is a unique one, that means to say He is Almighty. Because walang ibang Almighty kundi ang Diyos. To say that God is the unique one, He is omniscient. So, all of God's attributes, tayo muna, tatagalogin natin. Lahat ng katangian ng Diyos, kalikasan ng Diyos, natural at saka, ano yung isa? Natural and personal attributes.
Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay marunong sa lahat. Ang Diyos ay sumasa lahat. Ang Diyos ay malaki. Ang Diyos ay Espiritu. So, katulad na sinasabi ko sa inyo, pag sinabing ang Diyos ay banal, hindi lang tumutukoy na siya ay walang kasalanan sa kanyang purity, kundi siya ay walang katulad. Amen? Ang sabi ni R.C. Sproul, makakatulong sa atin, yung sinabi ni R.C. Sproul, patay na siya, pero makinig kayo ng kanyang mga turo, kagaganda. Para daw yung napakaganda at maharlikang tela sa kagandahan ay gumupit ng pinakasulok na dulo. Ikaw yun. At ang Diyos yung natirang napakalaking tela. Walang katulad ang Panginoon. Alam mo yung ganda ng universe, ang ganda mo, ang pogi mo, dulo lang ng tela na ginupit sa Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Sa Isaiah, ang langit, ang nabansa, lahat ng bagay, kung ikukumpara sa kaluwalhatian ng Diyos, ay magaan pa ang wala. Ang wala, ay wala na. Ay may mas malala pa doon. Tayo. Amen? Siguro, ito pa isang ahawon ko sa inyo, wag lang tayo mag-aaral sa Diyos. I-embrace natin siya. Amen? Gawin natin siya in reality sa ating buhay. Yan tayo, tagahanga talaga siya. Walang malaki sa kanya in reality. Tama? Siya po'y banal. Siya po'y banal. At dahil siya'y banal, siya'y galit sa kasalanan. Alam niyo ba ang talatang yan? Hebrew chapter 1. Tingnan po natin. Siya ay banal. Mali din nung sabihin that He loves sinners, but He hates sin. Mali po yun. Doon lang tayo nasanay. Amen? Pag ikaw ay may tae ka na rin. Amen? Oo. Okay. Hebrew chapter 1, verse 10 ba yan? Pakibukas nga po. Hebrew. Verse 9. Verse 9. Basa. Inibig mong katwiran at kinapuutan mo ang kasamaan. Bakit ang Diyos ay mahal ang katwiran? Banal siya eh. Bakit siya napupuot sa kasamaan? Banal nga siya. Tama? Kaya nagtaka daw si Piper. Nagkaanak kay Bathsheba, pinatay si Uriah. Bakit pinalampas na lang? Ba't ganun lang kadaling salitain daw ng Diyos na pinalampas niya yung kanyang kasalanan? Ang kanyang conclusion, Romans chapter 3, verse 25. Looking forward sa propitiation na ginawa ni Kristo. Talagang kung walang Jesus Christ, walang gospel. At ang gospel, para masabing gospel, ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya yung mga nagtuturo si Kristo hindi Diyos, walang gospel talaga doon. Tatandaan ninyo ha? At yung iba naman, naniniwala din sa Kristo ay nagkatawang tao, pero paniniwala ay nasa kautusan. Wala ding gospel doon. Sa mga bago natin ha? Ang 10 utos sa pagtupad dyan ay hindi makapagliligtas. Unang dahilan, hindi naman natin yan. Sa Hudyo yan. Tama? Ay sabi ni Pedro, ay tayo ngang binigyan, hindi makasunod. Ay bakit naman pipilitin natin pasundin yung mga yan? Di ka't nagkaroon ng unang conference dahil nagkaroon ng problem sa church na sinesettle dahil ang sabi ng ibang mga Pariseyo, kung hindi ka matutuli, ay hindi ka maliligtas. Kaya si Jemuel, nadi-discourage na magpatuloy ngayon. Lumabasa yung Titus chapter 2, verse 13, ako ikay hindi napilit patuloy. Talaga nagkaroon pa ng verse si Jemuel. Yung dati-dati gusto na dahil para daw tumangkad na. My point is this, mga kapatid.
Para sa inyong kaalaman na, para matakal natin lahat. Ano ho? Ang kautusan at napapalob sa kautusan ang Sabat. Kaya tayo hindi Sabado, tayo Linggo. Dahil ang Sabat ay sa Hudyo. Tama? At natupad na ni Kristo ang Sabat, kaya wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ang church po ay hindi ini-impose ang Ten Commandments. Tama? Tinubos na nga tayo sa ilalim ng kautusan. Ba't ba naman tayo pupunta dyan? Kayo nagsimula sa Espiritu? Kayo magpapakasakdal sa laman? Nagpakamangmang na kayo mga taga-Galacia. Tama ba? So, ang punto lang natin mga kapatid, ang Diyos natin, nasaan ako ulit? Mayroon itong tinitingnan kong orasan eh. Okay, so He hates sin. He hates sin and sinners. Unless the sinners repent, they will remain under God's wrath. Then, because He is holy, He is perfect. He is perfect. 1 John 1 verse 5, pakibasa. 1 John 1 verse 5. Hanggang, promise sa inyo, hanggang 5:30 tayo tapos. Yan ang maganda pag hindi tatapusin lahat. Basa. Walang anumang kadiliman. Walang kasalanan ang Diyos. God can never be the author of sin. In what sense? He is pure. In what sense? He is the sovereign. Dahil hindi naman kasalanan ng Diyos ang gumawa ng magkakasala. Amen? Dahil ba siya gumawa ng magkakasala, siya ng author ng kasalanan? Hindi. Amen? Tama ba? Kaya kung tutusin, hindi naman pala misteryan. Okay. So, ang Diyos walang kasalanan. Amen? Kaya nga siya banal. Pag sinabing Diyos, hindi lang siya banal. Tingnan po natin. Siya po ay good. Pag sinabing Diyos, good. Okay. Ano ang sabi ng talata sa Psalms 100 verse 5? Pakibasa. Sige nga po. Ano ang Diyos? Ano katangian ng Diyos? Siya'y mabanal. Bakit siya'y mabuti? Dahil siya'y banal. May hiwagang kayo dito. Ito may lagi ko nasasabi din sa inyo. Matthew chapter 19. Matthew chapter 19. Verse 16 and 17. Pakibasa ulit. May problema sa Tagalog, ano? Ano naging problema sa Tagalog? Ilagay mo sa English. Yung 17. 16. Verse 16. Ano ang problema? And behold, ano problema sa Tagalog? Ilagay mo sa Tagalog, yung 16. Walang guro lang eh. Walang good master. Yung pa naman ang i-emphasize natin sa Diyos. Good. Ngayon, ang sagot, ng Panginoon sa verse 17, ano sabi ng verse 17? Okay. Pakibasa ulit.
Tinawag si Jesus Christ na good master. Sabi ni Christ, reverse psychology, bakit niya ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Ang Diyos ba'y mabuti? Ano ang pagkaintindi ng tao sa pagiging mabuti ng Diyos? Alisin niyo muna yung aking matagal nang ipinapaliwanag sa inyo. Ano ang common understanding ng tao pag sinabing ang Diyos ay mabuti? Mapagbigay, pagbiyaya. Ay, paano yung tao? Mapagbigay din naman. Mabait din naman. Pero ang sabi, walang mabuti, kundi ang Diyos. So kung babasihan mo yan, Diyos yung mapagbigay lang para maging mabuti, paano yung makasalanan mapagbigay din? Mabait. Pag sinabi bang good dahil mabait, paano yung daga? Ano ibig sabihin ng good? Ang Diyos. Galit sa kasalanan. Bakit siya galit sa kasalanan? Yun. Ano yun? Okay. Okay. Ayos yun. Okay. Ayun yung napapahinggan nyo na sa akin matagal na. Ano yun? Naalaala nyo? Dahil ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay perfect. So, kaya na lumabas sa pangangaral natin, iba ang good at iba ang mabait. Tama ba? Tama ba? Maraming tao ay mabait, pero hindi good. Romans chapter 3 verse, tingnan natin. Romans chapter 3 verse 10 ba yan? Tingnan natin. Sige, pakibasa. Di binigay. Walang matuwid. Wala kahit isa. Ibig sabihin lahat makasalanan. Ang Diyos ba may kasalanan? Wala. Ngayon, nung sinabing walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay makasalanan, ano sumunod na talata? Verse 11. Then verse 12. Bakit walang mabuti? Dahil walang matuwid. Bakit iisa ang mabuti? Dahil iisa lang ang matuwid. Maliwanag ba yan? Sabi ng verse 12, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Bakit sinabing ganyan, walang mabuti? Wala kahit isa. Pagdating ng verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, para masabi kang mabuti, wala ka dapat kasalanan. Maliwanag ba married yun? Married girls? Amen? Maliwanag ba sa inyo yan? Kaya ako nagtataka eh. Ano? Okay. Maliwanag ba YS yun? Nasaan ka YS? Watak-watak pala kayo. Maliwanag na ba yung YS yun? Married men? Young people? Ang Diyos ba'y mabuti? Ano ibig sabihin ng Diyos ay mabuti? Ay, ang Diyos na may mawe, no ka naman siguro mauunawa na kayo dadalhin niya sa langit. Siya na may mabuti eh. Di ka? Akala ang Diyos yan eh. Akala ang Diyos ay nadadala sa mga gayang panalita. Ay, Diyos na may mabait. Ako'y naiintindihan niya. Ang Diyos kaya mabuti, siya ay matuwid. Tama? Kaya naman tayo ay walang mabuti, tayo ay makasalanan. So, tayo ay mabait. Pero hindi tayo mabuti. Yan ang tama. May mabait na tao, pero hindi mabuting tao. Bakit? Ang sabi ng Bible, iisa ang mabuti. Diyos lang. Bakit? Hindi ba? I-analyze mo Romans chapter 3 verse 10 kung bakit walang gumagawa ng mabuti dahil walang matuwid, wala kahit isa. Bakit ang Diyos siya lang ang mabuti? Kasi wala siyang kasalanan.
Kaya ni kaunti man anino ng kasamaan, wala ang Diyos. Yan ang Diyos. Yan ang Diyos ng Bible. Amen? Inaintindihan mo ba kayo? Joram, naintindihan ba yung ating sinasabi? Jomar pala, Jomar. Kevin, naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba sinasabi ka? Amen. Kenneth. Amen. Brother Rane, anong na yung sinasabi mo kanina? So, ang Diyos ay mabuti. Mali sa kinasanayang pagkaalam ng tao eh. Dahil ang kabutihang iniisip ng Diyos ng tao sa Diyos, laging puro pabor sa Kanya. Ang Diyos ay mabait, siguro naman nakihihiyangin ngayon. Baka naman sa kabutihan ng Diyos, tatama na ang numero ko. Ganon ang gamit nila sa kabutihan ng Diyos. Kaya naman sa ako na may mabait, wala akong naargabyadong tao, ako naman siguro tatanggapin ng Diyos kasi hindi mo nga naiintindihan kung ano yung mabuti at kabaitan. Amen? Isa pang, okay, mayroon pa akong 5 minutes. Isa pa, baka may makuha. Ang Diyos ay, pag sinabi ang Diyos, at wala, hindi natin makuha. Siya po ay pag-ibig, siya ay maawain, siya ay mapagbiyaya, siya ay mapagpatawad, etc. Pero ito ang inilagay ko muna, natin kukunin, siya ay banal, siya ay perfect, siya ay good, siya ay just. Just. Second Chronicles 19:7. Second Chronicles 19:7. Ano ba ibig sabihin ng just? Pag sinabing ang Diyos ay just, diyan ang simula ang justice. Matuwid. Ano ang iba yung righteousness at justice? Diba? Makatarungan. Ang justice ay execution of what is righteous. Diba? Ang execution ng love ay mercy and grace and kindness. So, ang Diyos, ano ang Diyos? Hindi pwede ang under the table sa Diyos. Kaya nga sabi ng Matthew 7:23, hindi baga sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng demonyo, at sa pangalan mo ay nagsipanghula kami, at sa pangalan mo kami ay nagawa ng mga dakilang gawa. Sabi na pa, hindi ko nakikilala. Huwag mo susuhulan ng Diyos. Amen? O, basahin natin lahat. No. Huwag mong susuhulon. Kaya yung good works, blasphemy yan. Blasphemy po yan. Huwag mong susuhulan ng Diyos. Siya ang gumawa. Hindi siya pwedeng tumanggap galing sa iyo. Naintindihan ba yan? Yung gayaan, salita. Minsan, siyempre, sanay akong makasama ko yung mga Bible school dito sa simbahan. Kaya pagka ako'y tumapo ng salita, nakakaintindihan na kami, hindi ko alam nga palang pagkaiba, hindi gayon. Tama ba? Oh, siguro naman tayo ay magkaroon ng common na doon. Isa na lang. Job 34, verse 7. Hindi. 17 pala, 17. Sa English nga natin ilagay. May sa English kaliwa-liwanag sa English Amoy kape. Gugutom tuloy ako. Yan. Shall even he that hateth right govern, and wilt thou condemn him that is most just? Most just. Isa na lang. Deuteronomy 32 verse 4. 32 verse 4. He is the rock. His work is perfect. For all his ways are judgment. A God of truth.
And without iniquity, just and right is He. Ngayon, di ba't ang issue ay hindi ba unfair ang Diyos? Na meron siyang hinirang at ang iba'y hindi. Naintindihan niyo ba yun? Kaya mga Bible student, naintindihan na ba yung usapang yun? Lalabas ba sa election unfair ang Diyos? Bakit? Bakit sa election hindi lalabas na unfair ang Diyos? Sino ka ang tunay na Bible student dito? Okay. Sige, brother, ano? Okay. Pasa ka sa akin kung ako yung teacher. Amen? Ibig sabihin, pag pinairal talaga ng Diyos ang fairness, sino maliligtas? Kaya ang eleksyon na, yun na ang biyaya. Ang eleksyon, yun na ang biyaya. Salamat may itinira. Di nga? Lahat naman pag pinairal, gasigaw na sa public, sa publiko, Katarang! Naku, pag inilapad, kulong ka rin. Amen? Ang isigaw mo'y maawa ka, ang Diyos sa iyo. Kahabagan ka ng Diyos. Sa mga anti-Bible student, naintindihan ba yung ating pinag-usapan? So, hindi unfair ang Diyos sa eleksyon. Salamat nga't may eleksyon. Dahil kung walang eleksyon, lahat pa impyerno. Dami pa dinadatos. Di pa matuloy-tuloy ang aking pagtuturo dyan. Nakabili ng webcam, pero ang problema naman ay yung signal. Tatlong araw ko na hindi napapagamit ang aking computer. Okay, so yun po. Maliwanag ko ba? Para tayong Bible quiz doon, Pero mag-enjoy ko yung Bible quiz kahit hindi ako kasali. Ano? Pero kahit ako sumaling, tingin ko hindi ko din masasagot yun Ano? Pero mga meron, galing. Okay? Saludo ako sa inyo. Saludo talaga ako sa inyo. Talagang, buong puso ko itinataas ang sarili. Okay? Wala nyo natalo nyo itong mga ito. Hindi ba kayo nagtataka? Okay. Hindi, sabagay, nandiyo na nga yung asawa. Okay, tayo po mag-pray. Panginoon Diyos sa langit,